Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naungkat ang krimen na ginawa ni Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagkaroon na nga ng linaw ang pinagawang investigasyon nitong si Ramir dahil nga hindi siya titigil hanggat hindi nakakakuha ng ebidensya na magpapatunay na si Meredith talaga ang ina nitong si Lilet. Dahil sa pag-amin ni Lilet kay Ramir na nananabik ito sa presensya ng kanyang totoong ina, ay pinagpatuloy ni Ramir ang paghahanap dito. Ang pagkuha at paghahanap sa totoong nanay ni Lilet. Sa kagustuhan niyang mabuo ang pagkatao ng anak niyang si Lilet, ay naisipan niyang paimbestigahan ang mga nakaraan nitong si Meredith para na din magkaroon na siya ng matibay na ebidensya dito. Nang sa ganun nga ay kapag oras na hinarap na nga niya itong si Meredith, ay hindi siya mapapahiya kung sakaling ipagtapat niyang buhay pa ang anak nito. Samantala, ito ngang si Trixie ay nagsumbong dito sa mami niyang si Patricia dahil nakita niya daw ang mag-amang si Lilet at Ramir na magkayakap sa isang public place. Hindi nagustuhan ng mag-ina ang pagkikita ng dalawa, kaya galit na galit naman itong si Patricia sa binalita ng anak niyang si Trixie. Kaya naman dumating itong si Ramir, nagtataka itong si Ramir kung bakit galit ang mukha ng mag-ina niya. Dito nga ay agad sinabi ni Patricia ang sumbong nitong si Trixie. Hindi naman nagpatalo itong si Ramir dahil ano naman daw kung nagkita sila na magkayakap sa isang public place ni Lilet. Ang katotohanan naman ay anak naman niya si Lilet, kaya hindi siya natatakot na may makakita sa kanila na ibang tao. Hindi naman natuwa si Patricia sa pagtatanggol ni Ramir, kaya binalaan niya si Ramir. Tulad ng dati niyang ginagawa dito kay Ramir, pero this time ay nagimbal nga itong si Patricia sa sagot ni Ramir sa kanya dahil hindi na ito nagpatalo sa kanya at ibang Ramir ang nakaharap niya, Ramir na matapang at ipaglalaban ang anak, na hindi katulad daw dati na nagpadala siya kay Patricia kaya niya nilayuan ang anak niyang si Lilet. Gumuho ang mundo ng mag-inang Patricia at Trixie dahil this time ay mas kinampihan na ni Ramir si Lilet kaysa sa kanilang dalawa dahil hindi na tama ang ginagawa ng mag-ina. Samantala, dahil ilang araw na ngang binabagabag ang kalooban nitong si Meredith, ay minabuti nga niyang dalawin ang puntod ng inaakala niyang anak niyang si Lily. Hindi niya akalain na susundan siya ng kanyang anak na si Ira. Kaya naman nabunyag na ang pinakatago-tagong lihim ni Meredith kay Eira. Walang nagawa si Meredith kundi ang umamin na may anak siya sa pagkadalaga. At yun nga ay itong si Lily Magbanwa. Hindi naman makapaniwala itong si Eira na nagawang magsinungaling at magtago ng secret ang mami niya sa kanya. Kaya naman usisain nga nitong si Eira na kung hindi ang daddy niya ang nakabuntis dito nung dalaga pa, ay sino daw ang lalaki na yun. Kaya naman ito ngang si Meredith ay agad sumagot na wag na lang nilang ibalik o ungkatin ang nakaraan dahil ito nga daw ay isang one night stand lang, kaya random guy lang ang nakabuntis sa kanya at wala siyang idea kung sino ito. Dagdag pa nga nito na kaya hindi niya sinabi kay Eira ang totoo dahil nagigilty ito sa pag-abandona niya sa sarili niyang anak na naging dahilan daw ng pagkamatay nito sa aksidente kasama nga daw ng kaibigan niya. Hindi pa din nakapaniwala itong si Eira sa mga natuklasan niya tungkol sa mami niya. Sa kabilang banda, dahil sa kagustuhan nitong si Ramir na malaman ang katotohanan, naisipan niyang bumiyahe para puntahan ang kapatid ng naiwan sa kanya ng bata. Hindi nga siya nagdalawang isip na bumiyahe ng malayo para lang puntahan at malaman ang totoo. Nang makarating siya sa lugar kung saan nakatira dati si Emily, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Itinanong niya agad ang mga gusto niyang malaman. At dito nga ay nagpakita ng pictures itong kapatid ng yumaong si Emily. Doon nga ay nagimbal itong si Ramir dahil nakita niya ang picture nitong si Meredith kasama ang baby na si Lilet.
Kaya naman hindi na nga makapagkakaila itong si Merdit na ang anak na naiwan niya noon kay Ramir ay ito ngang si Lilet. At dahil sa natuklasan ni Ramir, naisipan nga niya na bumayahin na pabalik ng Maynila para harapin na itong si Meredith. Handa na siyang sabihin ang lahat dito kay Meredith dahil ito lang naman ang inaantay niyang pagkakataon na makakuha siya ng ebidensya na magpapatunay na si Meredith at ang naka one night stand niya dati ay iisa lang. Nang sa ganun nga ay hindi siya mapahiya dito. Samantala, dahil sa kagustuhan nitong si Ira na manalo sa korte para mailampaso ang mortal niyang kaaway na itong si Lilet, ay nagbayad nga itong si Ira ng witness para idiin lalo sa korte itong si Nanay Chato. Nang sa ganun nga ay matalo niya itong si Lilet sa maduming paraan. Bago iharap ni Ira sa korte itong witness nila, ay tinuruan niya muna ito ng mga isasagot niya pagharap nito sa korte. Nang sa gayon nga ay hindi sila mapahiya at hindi mahalata ng peke witness lang ang hinarap nito sa korte. Nang magsimula naman ang hearing, bitbit na nila ang witness na binayaran nito at tinuruan ng mga dapat nitong sabihin sa korte. Sinimulang tanungin ni Ira ang witness alinsunod sa napagpraktisan nila. Satisfied naman itong si Ira sa mga sagutan sa kanya nitong witness dahil hindi halatang scripted lang lahat ng sinasabi nito at hindi halatang nagpapanggap lang ito na nakita ang buong pangyayari sa yumao. Napangisi naman si Ira dito kay Lilet nang akala mo nga ay panalo na siya agad sa kaso. Hindi akalain ni Nanay Chato na kung ano-ano na ang sinasabi nito sa kanyang kasinungalingan. Nataliwas sa lahat ng nangyari nung araw na yon. Kaya naman sunod nga ang nagtanong ang ating bida na si Lilet dito sa witness. Dahil sa matalino nga itong si Lilet ay nilito niya itong witness para mahuli kung nagsasabi ba ito ng totoo. Dito nga ay napaghahalataan na ni Lilet na scripted lahat ng sinasagot sa kanya ng witness nila Ira. Bukod pa doon ay nautal-utal na ito sa pagsasalita nang si Lilet na ang humarap sa kanya at nagtanong tungkol sa mga nangyari nung araw na yun. Kabado naman si Ira na baka mabuking na hindi nagsasabi ng totoo ang witness nila at baka ibuking siya na binayaran lang siya para humarap sa korte at idiin si Nanay Chato. Binayaran lang siya para magpanggap dito sa korte na totoong nasaksihan niya kung ano ang mga nangyari noong gabi na yon. Ano kaya ang magiging hatol ng korte? Team Ira o Team Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.